Para sa pinakatanyag na mga salita sa mundo ng motorsports, mula sa pelikulang I Now Pronounce You Chuck and Larry ng Universal Pictures, narito si Kevin James. Pagpalain ang ating mga sundalo, pagpalain ang Amerika, at mga Ginoo, simulan nyo na ang inyong mga makina. Masyadong mabilis si Clay, sinubukan niyang ipahayag ang Amerika, ang lupain ng kalayaan, ng hyperinflation, mga baril, bald eagles, at demokrasya. Tingnan mo, isa itong bansa na ipinagmamalaki ng marami at ang iba naman ay hindi gaanong ipinagmamalaki. Ngunit ito ay isang bansang nakaimpluwensya sa mundo sa napakaraming paraan, lalo na sa mundo ng motorsports. Sila ang nag-imbento ng NASCAR, mga muscle car at pinagmaneho si George Washington ng isang Dodge Challenger. Higit sa lahat, sila ang gumawa ng pelikulang Cars. Astig, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamagandang bagay na nagmula sa US sa mundo ng motorsports ay hindi iyan o ito man? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamagandang bagay na nagmula sa Estados Unidos sa motorsports ay si Logan Sargent, mga Ginoo at binibini, o mas kilala bilang ang pinakamahusay na F1 driver sa lahat ng panahon, ang GOAT? Alam kong marami sa inyo ang magsasabing, Rick, nasaan si Latifi? At tama ka, siya nga ang GOAT. Ngunit ikinalulungkot kong ipahayag na matapos ang mahabang panahon na wala sa F1, si Latifi ay umakyat na sa GOAT Heaven. Pagpalain ang kanyang kaluluwa. Kaya naman, sa video na ito, tatalakayin ko ang isang driver na sa tingin ko ay karapat-dapat niyang tagapagmana, si Logan Sargent. Biro lang, ang kanyang kwento sa F1 ay isang tunay na roller coaster, mula sa disenteng pagganap hanggang sa lubos na trahedya. Kaya naman, sa video na ito, sasaklawin ko ang lahat tungkol sa taong ito. Kung ano ang nagawa niya sa kanyang karera, ano ang nagkamali, ano ang nagtagumpay, at syempre, ang kanyang paglalakbay upang maging ang GOAT. Sa paglalakbay ni Logan upang maging isa sa mga dakila tulad ng iba bago siya, kinailangan muna niyang dumaan sa paghihirap. Nagsimula ang lahat noong 2023 kung saan naging napakasama ng mga bagay para kay Logan sa bawat posibleng paraan. Ang unang season ni Logan sa Formula 1 ay mailalarawan sa isang salita, nakakapanghina. Sa kanyang unang karera, nagawa niyang magkaroon ng 2 malinis na overtake sa simula pa lang at nagtapos sa isang matatag na 12. Ngunit mula noon, pababa na ang lahat. Bumangga siya kay Nick De Vries sa Australia, dumikit sa pader sa Baku, dumikit muli sa isa pang pader sa Spain, hindi natapos ang karera sa Canada, umikot sa Hungary, dumikit ulit sa pader sa Belgium, muli sa Zandvoort, pagkatapos ay sa Singapore, at gayon din sa Japan. Ang simula ni Logan sa Formula 1 ay isang bangungot, hindi lang para sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga tagahanga at maging sa mga pader sa track. Para bang nanginginig sa takot ang mga pader sa tuwing makikita siya. At ang pinakamasama, hindi natapos ang bangungot na ito. Ito ay sunod-sunod na pagkadismaya. Ang pagmamaneho ni Logan ay tunay na nakakapanghina. Kalma, 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 kalma. Ngayon, paano naman kaya nagsimula ng ganito kasama ang ating GOAT? 2 salita, takbuhan sa guhit at presyon. Ang pinakamasamang kombinasyon na maaaring maranasan ng isang F1 driver, maliban sa Haas sa rookie season o Red Bull, at ang posibleng pagkawala ng upuan, syempre. Pero seryoso, hindi lang basta minamaneho ni Logan ang isang sasakyang parang traktor. Kailangan din niyang galingan dito. Kailangan niyang makasabay kay Alex Albon na nasa kanyang ika-5 season at buong bansa ang umaasa sa kanya, gayong hindi niya nga alam kung ano ang 1 kilometro. Paano niya malalaman kung gaano siya kabilis dapat magpatakbo? Sa kabuuan, napakalaki ng presyon kay Logan at hindi lang nito naapektuhan ang kanyang pagmamaneho, kundi pati na rin ang kanyang personalidad. Maraming tagahanga ng takbuhan sa guhit ang nakapansin na sa kanyang debut. Labis siyang napipilitan dahil sa pagiging kinatawan ng US, kaya ang lahat ng sasabihin niya sa mga panayam ay tungkol lang sa pagiging Amerikano niya. Kapag tinatawag ka nilang Pookie, sa tingin ko, mas para iyon sa'yo kaysa sa akin. Hindi nga iyan Amerikano, parang TikTok lang. Huwag kang magkamali, astig ang kalayaan, pero gusto kong mas pag-usapan ni Logan ang kanyang sarili sa halip na ang kanyang bansa. Alam mo, dahil ang lahat ng sinasabi niya sa mga panayam ay, "Hi, ako si Logan Sargent, hot dogs at hamburgers baby, God bless America." Ngunit sa kabutihang palad, kahit sa ganong uri ng presyon, alam pa rin ni Logan ang kanyang mga limitasyon. Sa Qatar, hindi siya maganda ang pakiramdam at sinabi niya sa team na kailangan niyang magretiro. "Hindi ako maganda ang pakiramdam pare. Magre-retiro ka na ba, kaibigan? Magre-retiro ka na ba, kasama? Kailangan kong huminto. Okay lang, okay lang." Ginawa niya iyon. Ngayon, may ilang tao na ayaw sa kanya dahil dito.
Narinig kong sinasabi ng mga tao na mahina siya. Ngunit para sa akin, sa personal, alam niya kung kailan hihinto sa pagtulak dahil maaari itong magtapos ng masama para sa kanya at sa lahat. Sa kabila ng matinding presyon matapos makakuha ng masasamang resulta ng karera kaliwat kanan, ginawa niya ang tamang desisyon sa halip na gawin ang ginawa ni Leclerc at itulak ang kanyang sarili ng higit sa kanyang mga limitasyon. Nawala na siya, umikot siya sa kalsada. Umurong si Logan, ngunit walang duda na lalo nitong sinira ang kanyang kumpiyansa. Gayunpaman, hindi iyon nakapigil sa kanya na paminsan-minsan ay magpakitang gilas. Kaagad pagkatapos ng Qatar, sa US Grand Prix, isa sa kanyang 3 karera sa sariling bansa, dito nagsimulang magpakita si Logan ng mga palatandaan kung bakit siya ang GOAT. Sa qualifying, nagtapos siya sa 16 tulad ng dati, ngunit habang tumatagal ang karera, kaliwat kanan ang pagretiro ng mga sasakyan. Oo, kasama na si Alonso sa kasamaang palad. Hindi. Pero umakyat si Logan, nilagpasan ng mga Haas, ang pabagubagong si Daniel Ricciardo at natapos ang karera sa 12. Ito ang isa sa kanyang pinakamataas na posisyon sa pagtatapos sa kanyang karera, hindi rin kalayuan sa kanyang kasamahan sa team. Ngunit bago mo isipin na hindi na ito mas gaganda, nangyari nga, boom! At bam, sina Charles Leclerc at Lewis Hamilton ay na-disqualify sa karera, kaya inilagay si Logan Sargent sa P10, baby. Oh my Diyos, oo. Oh my Diyos. Sa mismong araw na iyon, nakakuha si Logan Sargent ng kanyang unang puntos at naging unang American driver na nakakuha ng puntos sa Formula 1 mula kay Michael Andretti sa 1993 Italian Grand Prix. Bigyan na ang taong ito ng Medal of Honor sa puntong ito. Oh my Diyos! Ito ay isang makasaysayang sandali, kunan ng litrato. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong kasamang season, nakagawa si Logan ng mga astig na bagay at nagpakita ng ilang positibong katangian. Nakakuha siya ng puntos para sa Amerika at nagpakita ng matatag na kontrol sa sarili. Iyan ang tunay na ugali ng isang GOAT at patuloy niyang ipinakita ito noong 2024. Ang 2024 ay naging mas magandang taon para kay Logan. Malinaw na, itinuturing pa rin niya ang kanyang sasakyan na parang bowling ball, magandang sasakyan, ngunit makikita natin na siya ay bumuti, kahit kaunti lang. Mas malapit na siya sa kanyang kasamahan sa team na si Alex Albon, may bahagyang mas mahusay na mga katangian kumpara noong nakaraang taon at mas kaunti ang nagagawang pagkakamali kaysa dati. Ngunit sa kasamaang palad, nasasangkot pa rin siya sa gulo ng ibang tao. Pare, bantayan mo ang jet mo! Bantayan mo ang jet mo! Pare, bantayan mo ang jet mo! Ngunit ang tunay na nagpatunay na siya ang GOAT noong 2024 ay ang kanyang pagbabahagi ng kanyang sasakyan sa Australia. Mas maaga sa season, bumangga si Alex Albon sa kanyang takbuhan sa guhit sa FP1. Malaki ang pinsalang natamo ng chassis ng sasakyan at dahil kapos sa pondo ang takbuhan sa guhit, wala silang ekstrang chassis para kay Alex. Kaya bilang isang brilliant solution, inalok nila ang sasakyan ni Logan sa kanya. Lubos kong naiintindihan kung bakit nila ito ginawa, ngunit ang kawalang galang na ibinigay nila kay Alex ang sasakyan ni Logan ay nangangahulugang ang tanging opsyon ni Logan ay magpatakbo ng isang Stephen Hawking setup sa grid. Alam mong hindi iyon mangyayari. Happy birthday kay Alexander Albon, at ang regalo niya ay ang sasakyan ni Logan Sargent. Sa kabutihang palad, madali ang prosesong ito para sa takbuhan sa guhit dahil pumayag si Logan na ibigay ang kanyang sasakyan. Nagpasya siyang maging isang team player, tumutulong sa takbuhan sa guhit sa anumang paraan na makakaya niya, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng kanyang upuan. Amoy ko na ang motto ni Logan sa buhay ay marahil sharing is caring. Kahit ang isang TikTok filter ay makakaamoy niyan. Walang kakaibang tattoo, okay, gumagamit ng emojis, marunong magbahagi. Ibig sabihin, ang marunong magbahagi ay isang malaking bagay. Ugali ng isang GOAT, ngunit bumalik tayo sa takbuhan sa guhit, talagang hindi nila ginawa ng tama si Logan, at hindi ko yan palalampasin. Takbuhan sa guhit, paano ninyo hahayaang bumuti ang inyong driver kung hindi ninyo siya papayagang magmaneho? Naiintindihan ko na ang pagpapabuti kay Logan ay marahil mangangailangan ng maraming oras at pera, ngunit maaari itong maging sanhi para mas lumala ang kanyang pagmamaneho. Isipin ang kumpiyansa na mawawala sa iyo matapos ibigay ng iyong team ang iyong sasakyan sa iba. Kung hindi sila naniniwala sa iyo, paano ka maniniwala sa iyong sarili? At bukod pa rito, si Logan ay trinatong masama rin ng ibang tao. Tingnan mo na lang ang panayam na ito. Si Carlos Sainz ay inihayag bilang isang driver ng takbuhan sa guhit sa susunod na taon.
Nakakagulat ba ang balitang iyan sa'yo? Hindi naman talaga. Isasaalang-alang mo bang manatili sa team bilang isang reserve driver sa susunod na taon? Depende. Anong klaseng tanong naman yon? Ibig kong sabihin, naiintindihan ko na marahil ay hindi si Logan ang pinakamahusay, ngunit bakit pa siya tatanungin yan? Magpakita man lang ng kaunting respeto. Literal mong sinisipa ang taong ito habang siya ay nakahiga na sa lupa. Ang katotohanan na hindi nagiba si Logan, hindi nalungkot o nawalan ng pag-asa ay kapuri-puri. Alam mo, sa tingin ko ang kanyang pagiging kalmado ay tiyak na nasa level ni Oscar Piastri. Kalmado lang siya ganon, isa pang ugali ng isang GOAT. Ngunit kung saan talaga nagsimulang sumikat si Logan ay kaagad matapos niyang sabihin ito. Ano ang inyong mga iniisip tungkol sa buong what the f is a kilometer na bahagi? Well, makukumpirma ko na alam ko kung ano ang 1 kilometro, kaya ilabas nyo na yan. Tama yan, mga Ginoo at binibini. Yan ang paghayag ni Logan na alam niya na kung ano ang 1 kilometro at sa mismong sandaling iyon, inilabas niya ang kanyang tunay na anyo. Sa mga sumunod na karera ng 2024 season, patuloy na nalalampasan si Logan ni Alex Albon sa qualifying. Ngunit sa huli ay nalampasan niya si Alex, bagaman ito ay para sa pawanti ni lamang at nabura naman ang lap time ni Alex. Pero, alam mo na, panalo ay panalo baby. Ganyan talaga. Ngunit seryoso, iyon ay isang pagkakataon lamang, at si Logan ay hindi kayang lampasan si Alex ng tuloy-tuloy. Ngunit ang isang taong kaya niyang lampasan ng tuloy-tuloy ay si Sergio Perez. Monaco, Canada, Silverstone, Hungary, iyon ang ilang karera kung saan si Logan, ang GOAT Sergeant, ay lubusang nalampasan si Sergio Perez sa qualifying. Nalampasan ni Logan si Checo ng higit pa sa sapat na beses upang ilagay sa panganib ang karera ng Panho. Hindi ako makapaniwala na tinitingnan ng lahat sina Max versus Norris habang ang tunay na labanan na nasasaksihan natin ay Logan versus Checo. Ito ang susunod na digmaang Mexico-American. Ngayon, malinaw na mas patungkol ito sa kung gaano kasama si Checo kaysa sa pagpuri kay Logan. Ngunit, hey, bigyan natin ng oras upang pahalagahan ang taong nasa kabilang panig ng salamin sa pagkakataong ito. Logan, maganda ang mga ito. Hindi rin dapat kalimutan na sa ilang pagkakataon dito, ang sasakyan ni Logan ay walang parehong upgrades tulad ng kay Alex, at gayon pa man ay nagawa pa rin niya iyon. Ito ay literal na si Sergio Perez kasama ang kanyang fine-tuned na RB20 at iyon naman si Logan kasama ang kanyang bahagyang na upgrade na takbuhan sa guhit na nagawa pa ring talunin siya. At iyan ang dahilan kung bakit siya ang GOAT, ang GOAT. Gayunpaman patuloy pa rin si Logan sa pagbangga dito, at dito, at dito, at talagang malakas siyang bumangga sa mga harang sa Suzuka na maaaring magpahiwatig sa iyo na hindi siya ang GOAT. At kung iyan ang iniisip mo, nagkakamali ka dahil ito ang masasabi ko. Ito ay gawa ng AI. Nangyari ito sa iyong mga panaginip. Ito ay CGI na inayos ng mga kaaway ng Estados Unidos. At ito ay sinadya ni Logan na ibangga ang kanyang sasakyan para hindi magamit ni Alex. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa inyo. Ngunit si Alex ay naglalaro ng checkers at si Logan ay naglalaro ng 4D chess. Ugali ng isang GOAT. Oh, at ito rin. Ngayon, maaaring isipin mong hindi ko maipaliwanag si Logan sa isang ito, ngunit gumagawa lang siya ng isang astig na album cover. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin. Bagaman biro lang, kailangan kong sabihin na ang radyo ni Logan matapos ang kanyang pagbangga sa Suzuka ay medyo masakit pakinggan. Okay ka ba? Pasensya na pare. Oo, okay lang ako. Talagang nakakalungkot makita ang isang driver na malinaw na nagsisikap ng husto ngunit patuloy na nagkakamali. Sinabi pa ni Logan sa isang panayam na siya ay bumubuti, ngunit hindi lang ito sapat upang makita sa puntong ito. Medyo naaawa lang ako sa lalaki. Alam mo, ang kalahati ng aking pag-iisip ay nagsasabing, tao, marahil ay nararapat kay Logan ang 1 pang taon sa F1. Ngunit ang kabilang kalahati ko ay nagsasabi pa rin na ang mga upuan ay hindi ibinibigay dahil sa awa. Kailangan itong kitain at hindi pa nakukuha iyon ni Logan. Ngunit, hey, at least nagpapakita siya ng mas mahusay na personalidad. Si Logan ay nagpapakita ng mas mahusay na personalidad kamakailan. Pinapanood ko ang maliit na podcast na ginagawa niya at ni Alex para sa team at mas nag-uusap siya tungkol sa kanyang sarili. Bagaman ang tanging clip na naaalala ko ay si Alex na nag-uusap tungkol sa gatas ng ina sa kung anong dahilan. Kung makakakain ka ng isang pagkain sa buong buhay mo, ano iyon? Kasi, siyentipiko, ang pinakamahusay ay ang gatas ng ina dahil mayroon itong lahat ng bitamina. Ngunit sa totoo lang, si Logan ay naging mas vocal at bukas kamakailan.
Niyakap pa nga niya ang mga America memes at ginamit ang humor upang magdagdag sa kanyang personalidad. Ibig kong sabihin, sigurado tungkol pa rin ito sa Amerika, ngunit hey, alam mo, at least hindi siya nahihiya tungkol dito o ano paman na nangangahulugang ang kanyang pagmamaneho na lang ang kulang niya na medyo masama. Okay, mas parang talagang masama. Ngunit marami pa rin sa atin ang naniniwala na siya ay isang karapat-dapat na kahalili ni Nicholas Gotifi. At bakit? Well, tulad ng isang kambing, ang kanyang sasakyan ay kumain ng maraming damo. Nagbibiro lang ako, hindi naman talaga. Ngayon, balik tayo sa GOAT. Sa kabila ng kanyang magaspang na pagganap mula sa mga natutunan natin sa ngayon, si Logan ay nananatiling GOAT dahil, una, marunong siyang magbahagi. Pangalawa, pinanatili niya ang kanyang sarili na matatag sa pag-iisip, bagaman hindi talaga siya dapat matatag matapos ang lahat ng iyon. Pangatlo, nakuha niya ang kanyang unang puntos para sa Amerika, na nangangahulugan din na nakakuha siya ng mas maraming puntos kaysa kina Vettel, Senna at Schumacher noong 2023 kung pagsasamahin at maging kay Gotifi mismo. Kung hindi pa yan sapat upang kumbinsihin ka na siya ang pinakatuktok ng ebolusyon ng driver, hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin. Pangapat, lubusang nakaapekto sa karera ni Sergio Perez. Hindi ito sarkastiko. Talagang pinahiya ng taong ito si Checo. At panglima, siya ay isang medyo solidong tao na gusto mong kasama at inuman ng beer. O dapat kong sabihin, magkuskusan. Sa huli, si Logan ay maaaring adik sa paglalabas ng red flags, ngunit ninakaw ng taong ito ang ating mga puso. Sana ay nakita natin siya sa isang mas mahusay na team na may buong kumpiyansa. Ngunit, hey, alam mo, kailangan siyang inerf ng Diyos sa paanuman. Nakakalungkot na papalitan siya ni Carlos Sainz, ngunit umaasa akong makita siya sa iba pang motorsports sa hinaharap at alam kong maaaring sinasabi ng ilang haters. Rick, paano mo siya matatawag na GOAT kung siya ay sinisibak? Well, hey, kahit na ikaw ang pinakamabuti sa lahat ng panahon, minsan kailangan mong bumagsak upang makabangon muli. Si Carlos Sainz ay bumabagsak ng tuluyan, gayon paman. Walang pag-asa na makabangon siya sa isang takbuhan sa guhit kung mayroon silang traktor para sa 2025. Patay na siya, ihanda ang kanyang libingan.